mga kababayan. So ito, si Sara Duterte daw, mga kababayan, nakakabalik na ng Pilipinas. Diba? Ulitin ko ha. Si Sara Duterte nasa Pilipinas na. Vice President Sara Duterte nakabalik na sa Pilipinas matapos ang ilang araw na foreign trip. The hot-selling products are May ads lang. Alibaba. Come and purchase now. Pakinggan natin na. Nakabalik na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa The Hague kung saan nakakulong ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang pagdating ay kasabay ng nalalapit na pagboto ng Senado kung bubuo ito ng impeachment court para dinggin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Una nang ipinahayag ni Duterte ang pagdududa sa legalidad ng paglipat ng impeachment case mula sa 19th patungo sa 20th Congress. Mga kababayan, inantay ko talaga sa balita na to na Vice President Sara Duterte nakabalik na sa Pilipinas at kasama si Digong. Wala pa rin. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, ang sarap ibato nitong tablet. Bakit? Ilang beses ko talaga pinapakinggan ang balita na sana pag umuwi si Sara kasabay si Digong. Walang Digong na umuwi. Ayun, Ma'am Team Ace, Miguel Absharat, Ma'am Lily Tunini, Ronel Santiago, ginagawa pang karton tapos hinalikan pa ng DDS, di ba? Yung mga buang kasi yung mga DDS na yan. Tingnan nyo mga kababayan, si Sara nakadalawang beses nang pabalik-balik sa daig. Hindi pa rin nauwi si Digong. Diba? Diyos mio, Marimar. Mga DDS, pinagluluko na kayo. Ano ang sabi ni Sara at ni Ivy bago pumunta ng dahig? Bring home Digong. Sisikapin nila at sisikapin ni Aimee na mapauwi si Digong sa Pilipinas. Putang ina, nakauwi na lang si Sara. Si Digong nandun pa rin. Diba mga kababayan? Pinagluloko na naman kayo ni Mangga at ni Pusit. Putang ina, nagsama yung dalawa. Diba? Sisikapin ko. Hinintay ko to ng 39 years. Meron ng Marcos na natuto sa kasalanan. Sisikapin kong mapauwi si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Umuwi na lang si Sara, si Digong nakakulong pa rin. Diba? At ito pang masaklap. Hindi pinapapasok si Aimee sa loob ng kulungan. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Tignan nyo. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, magpaniwala kayo dyan kay Mangga at kay Pusit, magmukha kayong tanga. Nakauwi na si Sara sa Pilipinas. Si Digong nakakulong pa rin. Ay, Diyos ko taga. Ambot na lang, mga kababayan. Ambot sa langaw, pilidad sa ok-ok. Ginoong gagmay panabangi, dagkog purol. Diba? Kawawa. Kayong mga putang ina nyo mga DDS. Kung ako sa inyo, nakakita kayo ng salamin sa bahay ninyo, iuntog nyo yung ulo ninyo. Yeah. Tapos pagigilitan ninyo isa-isa yung leeg ninyo nang malaman ninyo na si Digong makauwi. Diba? Putang ina, si Sara nakadalawang balik na sa dahig. Nakauwi na naman ng Pilipinas. Si Aimee, nakapagpabutox na naman ulit. Hindi pa rin nadalang pauwi si Digong. Dumaan pa ng Germany, nagpa-stem cell. Siguro lang ha. Ay, Diyos ko talaga. Diba? Nobis Kilin, Ramos Pasyon, Miguel of shoutout po. Hindi nga yan makauwi dahil sa walang nasasakyan si Digong pauwi. Nalunod si Duterte.
paano nga ba uuwi? Ang eroplano, nandito na naman sa Pilipinas, nag-antay naman. Kakadaan ko lang galing Singapore, nandun yung airplane. Tapos, kakadaan ko lang galing Hong Kong, nandun yung airplane. Susunod, pupunta na naman ako ng Vietnam, makikita ko na naman yung airplane. Ay, di puga. Alam mo, sa totoo lang, much better talaga yung hindi ka pumatay, makakapaglipad-lipad ka ibang bansa. Tignan nyo, presidente ka nga, kulong ka naman. Diba? Singapore, Hong Kong lang, Vietnam, tapos Taiwan. Hayang buhay. Yeah. Hindi kong, putang ina, dami kang pera, kulong ka naman. Diba? Ay, Diyos ko talaga, mga kababayan, di puga na lintian na animal na pisting yawa. Ay, Diyos ko. Tignan ninyo. Si Sara Duterte nakauwi na ng Pilipinas. Haharapin na niya ang kanyang impeachment. Si Digong hindi pa rin nadala pasabay pa uwi. Diba? Actually po, Sir Lino, hindi ko po ma-sure kung makapunta po ako sa rally na yan. Kasi alam nyo naman mainit-init sila sa akin. Alam nyo naman, masakit po kasi tayo mag-live. Kasi kapag tayo mag-live kasi mga kababayan, tagos hindi lang sa buto, pati sa ugat ng ngipin nila. Masakit po kasi talaga tayo magsalita. Kung saan naman, nare-real talk po kasi talaga mga DDS. Kaya bilang security ko na din, ayaw kong lumabas kasi napakarami pa namang DDS dyan sa highway. Pag tinanong mo, ate, anong oras na? Ha? DDS yan. Pag ganyan ang sagot. Ate, anong luto mong ulam? Pareho lang kahapon. Hindi mo naman alam kung anong luto niya kahapon kasi kakakilala mo lang. Mga DDS kahit saan nandyan yan. Oo, Ma'am Lily Tonini, hindi po talaga ako masyadong pumupunta dyan, expose sa maraming tao. Kasi nga, mga DDS, mainit sa akin. Much better pa mag-ikot-ikot ako sa ibang bansa. Kasi doon, hindi ka naman pwedeng saksakin doon o barilin. Kasi pag binaril ka ng DDS doon, makukulong din sila. At habang buhay sila doon, bitay. Pag dito ka sa Pilipinas, magagala-gala ka dito, saksakin ka sa gilid ng toothpick, hindi mo alam bakit. Kasi ang DDS, hindi mo alam, parang virus yan. Oo, parang mga monkeypox, yan. Bakit? Kung saan-saan tumutubo. Oo. Di ba? Oo, kaya hindi ako masyadong lumalabas. Makikita nyo lang siguro ako pag mga big time event siguro. Actually, yung sa Mandaluyong, yung La Sorte, nandoon talaga ako. Oo, nandoon ako nanood. Pero hindi ako nagpakita. Nandoon ako mismo. Mga vloggers nandoon lahat sa taas. Oo, hindi talaga ako lumabas. Bakit? Kasi maraming DDS na mainit sa akin ang dugo. Bakit? Hindi nila matanggap na mga bobo sila. Hindi nila matanggap na mga tanga sila. Simple lang naman eh. Hindi ka naman kilala na DDS. Huwag kang magalit sa akin kung ma-real talk ka. Di ba ka-vibe? Silo po, ma'am. Di ba? Sa totoo lang, Apple Vlog, Miguel Love shoutout. Sa totoo lang ha, kung ikaw DDS na nood sa akin, huwag kang magalit. Kung ma-real talk kita. Bakit? Isipin mo na lang mabuti nga, totoo naman talaga ang sabi ni Ken. Tignan mo si Sara, nakadalawang beses na napabalik-balik sa dahig, hindi pa rin nakauwi si Digong. So ngayon, iisipin ko bilang DDS, kung talagang si Digong walang kasalanan, bakit hindi mapauwi ni Sara? Yun ang isipin ninyo, mga DDS. Ngayon, huwag kayong magalit sa akin kasi simpleng logic lang yan eh. Kung hindi niya napauwi, ibig sabihin may kasalanan. Kung walang kasalanan si Digong na nakatatak sa isipan ninyo, edi sana napauwi na ni Sara yan. Di ba? Huwag kayong magalit sa akin kung mumurahin ko si Digong at pagtatawanan kong nakulong siya. Kung totoo ang sinasabi ko, kung mali ang sinasabi ko, edi sana nagilit na ako ng liig ngayon. Huwag kayong magalit sa akin. Tanggapin ninyo na mali kayo at tanggapin ninyo na tanga kayo. Hindi kaduwagan ang tanggapin ng pagiging tanga, ha? Hindi kaduwagan yan. Hindi ka naman kilala kung sino kang putang ina mong DDS ka. Bakit? Huwag kayong magpa-feeling famous.
Kung ikaw, DDS, na nanood sa akin, ngayon, hindi ka naman kilala, huwag ka magalit sa akin. Bakit? Anong rason ba't ka magalit? Totoo lang naman sinasabi ko. Kung si Digong, alam ninyo sa sarili ninyong walang kasalanan yan, 2 beses na si Sara, balik-balik dyan sa dahig, edi sana nadala na niya pa uwi. So, ibig sabihin, hindi niya mabitbit, may kasalanan. Makukulong siya habang buhay dyan. Tignan nyo si Atty. Larry Gadon. Pinagtatawanan ninyo. Kasi ang sabi ni Atty. Larry Gadon, mga bobo, hindi mananalo yung mga manok ni Sara. So anong nangyari? Nanalo ba? Hindi. Kasi nga, mga bobo nga naman. Ano sabi ni Larry Gadon? Nanalo lang si Sara pagiging Vice President ni PBBM kasi kakababa lang ng tatay niya. Pero ngayon, nalaman ng taong bayan yung kabulastugan ng mga Duterte. Sa tingin ninyo may maniniwala pa dyan? Yung dating 32 million, 2 million na lang yung 30 na wala. Yun ang totoo. Kaya nga kayo sinasabihan ni Larry Gadon na bobo eh. Diba mga DDS? Yun ang pinakatotoong balita. Kung walang kasalanan si Duterte, nakadalawang balik na si Sara. Hindi lang si Sara nandyan na si Baste, nandyan na si Pulong, nandyan na si Aimee, nandyan na si Robin, nandyan si Harry Roque. 6 na sila dyan. Napauwi ba nila? Nandyan na si Hanilet, nandyan na si Kitty. 8 na silang nandyan pa ang nanay ni Sara, yung unang asawa ni Digong. Hindi nila mapauwi. Kasi nga, may kasalanan at totoo ang sinasabi ko. Huwag kayong tanga, mga DDS. Huwag kayong magalit sa akin. Isipin nyo na lang mabuti na si Digong talaga may kasalanan. 2 beses na si Sara pabalik-balik sa dahig, nakauwi na lang. Hindi pa rin nabitbit si Digong. Kasi totoo. Diba? Tignan nyo, sabi ni Larry Gadon, doon ako tawang-tawa eh. Hindi yan mananalo mga manok ni Sara, mga walang kwenta yan. Tignan mo, nanalo ba? 3 lang sa 10, yung 7 lagapak. Ay, Diyos ko. Tapos ngayon magagalit kayo sa akin, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kailan ba ako nagsabi dito ng fake news? Fake news ba ang nakauwi na si Sara, hindi pa rin niya dala si Digong? Fake news ba ang sabi ni Aimee na pauwiin si Digong? Pagpunta niya sa dahig, nakauwi ba? Diba? Wala. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Hindi naman kayo kilala na DDS, hindi man kayo mga famous. Wala kaming pakialam kung tanga kayo ngayon, bukas, huwag na kayong mag-DDS. Walang nagbawal sa inyo na tumigil kayo pagiging DDS. Bakit? Kasi wala naman kayong pinaglalaban. Ang pinaglalaban ninyo katangahan. Yeah. Para hindi kayo masabihang tanga, huwag kang magalit sa akin at huwag kang mag-react kasi guilty ang tawag dun. Di ba, Ma'am Arlene Pabular and kay Ma'am Tet? Scramble, may love shoutout po. Scramble ba? Yun. Hindi ka naman sikat na supporter ni Digong. Ordinaryong tao ka lang. Isa kang bobo at tanga-tanga. Ngayon, kung napanood mo, kung na-realize mo, nga naman, kung walang kasalanan si Duterte at kung talagang magaling na presidente yan noon, edi sana nakauwi na. Hindi nakauwi, ibig sabihin makasalanan. Tigil na tayo pagsuporta. Edi tapos, ano pang ikagalit mo dyan? Kahit magsirko balintong ka dyan, magsampalan kayong dalawa ng asawa mo. Kahit papaghilain mo ng tainga ng mga anak mo, kahit magtiwari kayo dyan buong pamilya, hindi makauwi si Digong. Kasi mismo nga buong angkan niya nandun, hindi na pauwi. Kayo pa kaya? Aminin ninyo na minsan kayong naging tanga. Pero hindi kaduwagan ang pagiging tanggapin mo ang pagiging tanga, hindi kaduwagan yan. At least nagising ka. Diba? Ganun yun. Hindi kaduwagan ang pagiging tanga at aminin mo na tanga ka. At least nagising ka. Diba? Dito tayo mga kababayan, sa sunod nating pag-uusapan. San Beda College of Law at UP College of Law at lahat ng university na College of Law, nananawagan na ituloy ang impeachment at mismong San Beda sinuka na si Sara. Di ba, Ma'am Team Ace? Actually, Ma'am Team Ace, nakita kita sa Messenger kanina.
Pasensya po. Hindi ako naka-reply agad. At si Sir Joel. Di ba mga kababayan? Ito San Beda, College of Law. Sinuka na si Sara Duterte. Tandaan ninyo San Beda. Kauna-unahang Sanbedenians or San Beda, ang tawag dyan? Sanbedenians ba? Ang tawag mga kababayan sa San Beda? Kauna-unahang presidente nila si Digong.